Pinagsama-sama ko na nga pala yung video na mga kinain namin ngayong Semana Santa. Huy, ano yon? Compilation ng mga pagkain na kinain nyo ngayon? Kumakain din ba kayo ng tinolang native na manok? Yung tipong akala ko nyo makunat pero malambot talaga siya. Huy B, ang sarap din talaga nito kapag tinola siya. Lalo na kung manamis na miss yung papaya na ilalagay nyo. Ay, sinasabi ko sa inyo, mapaparami yung kain nyo. Pero bago yan, habang naghihintay tayo maluto yung pagkain natin, kumain muna ako ng spaghetti. Tira nga pala to nung birthday ng kapatid ko. Tapos ininit ko na lang sa oven, baka masayang lang din kasi. Tapos nagbigay pala ng pansit yung BFF ng nanay ko. Hay, na-miss ko rin talaga kumain ng pansit, lalo na ang daming sahog na gulay. Tapos ayan, habang hinihintay nating maluto yung manok, niready naman ng nanay ko yung malunggay. Meron kasing malunggay dun sa harap ng bahay namin, buti na lang hindi pa pinuputol. Kaya ayan, hinimay-himay na rin ang nanay ko. Kayo din ba naglalagay ng malunggay sa tinola? Tapos bumili pala sila mama ng hilaw na saba. Favorite talaga nila yan, lalo na kung ilalaga. Alam niyo yung kahit wala siyang sausawan, manamis-namis talaga tong saba na binili nila mama. Kahit di yun naman talaga ako mahilig, ayan, napapakain din talaga ako. Isinalang na rin pala yun ni mama kasabay nung tinola na niluluto niya. Tapos ayan, kumukulo na pala yung tinola na niluluto ng nanay ko. Medyo late na nga rin kami nagising kaya tanghalian na namin ito makakain. Sakto, kumukulo na rin tong saba na nilalaga ng nanay ko. Kumakain din ba kayo na saba? Ang sarap nito lalo kung may bagoong siyang kapartner. Kaso wala kami nun. Nilagay na rin pala ng nanay ko yung papaya na hiniwa niya. Akala ko nga porket madilaw na yung papaya matamis. Pero ba't ganun? Hindi siya manamis-namis. Pero okay na rin, masarap pa rin naman siya. Tapos ilagyan lang ng nanay ko ng pampalasang patis. Nilagay niya na rin pala yung malunggay na pinaghimay-himay niya kanina. Medyo marami din pala to. Pero okay lang, masustansya nga pala lalo na kapag may malunggay. Uy, feeling healthy kami dyan, Chari. Alam niyo ba habang nagvo-voice recording ako, dun sa baba may napansin akong tumambay sa harap ng bahay namin kaya napaakyat tuloy ako dito sa taas. Ayon, for the pigil ng init dito sa kwarto. Ayoko din kasi mag-electric fan, maririnig kasi dito sa voice recording. Tapos sinikman ko na nga pala yung nilutong tinola ng nanay ko. Buti na lang malambot yung manok. Kung hindi baka sumakit ang ngipin ng mga nakabrace sa amin, Charis. Kinagabihan na nga pala to. Nag-ensaladang gulay nga lang yung nanay ko. First time ko nga lang matikman yan yung may okrang halo. Tapos, umorder lang kami ng chicken sa McDo. Nagluto rin ng pritong pusit yung nanay ko tapos nag-fried rice lang siya. Kinaumagahan nga pala, nagluto naman kami ng inihaw na bangus o ano ba siya? Fried na bangus o inihaw? Pero feeling ko inihaw siya. Kahit nasa kalan lang namin niluto. Ako nga pala nagluto niyan, epic fail nga kasi medyo nadurog yung isda. Pero mainit naman yung kawaling nilagay ko dyan. Hindi ko nga sure kung kawali ba yung tawag dyan. Ang tagal na nga rin pala namin yung pinaglulutuan. Kaya siguro napagod na rin siya, Charis. Sabi nga ng nanay ko, ang dami kong lulutuin. Favorite ko yun kahit ako kaya kong ubusin yun. Pero seryoso, favorite ko talaga yun. Tapos nagluto naman pinakbet yung nanay ko. Nilagyan niya nga lang pala to ng alamang. Ayan, habang nagwi-wait nga pala kami, naglalaro muna kami nila Shadow. Ang taas talaga ng energy ng bata na to kapag bagong ligo. Tapos ayan yung finished product namin. Sorry sa isda, medyo nalusak talaga. Kumain na rin kami niyan after maluto lahat ng pagkain. Hindi ko nga akalain na si Shadow kakain din pala na isda. Ang dami nga nakain ng batang yon. Akala ko kasi puro karne lang yung gusto niyang kainin. Kaso iniisip din kasi namin baka mamaya mangati si Shadow. Pero buti na lang hindi siya nangate. Tapos hindi siya mapili ng pagkain ngayon in fairness. Hindi ko nga alam kung tumataba na rin talaga si Shadow kasi medyo bumibigat na siya. O baka dahil sa balahibo niyang lumalago na rin. Anyways guys, tara kain tayo. Yan nga lang yung mga food namin ngayong Semana Santa. Hindi nga rin pala kami mahilig magsuman, magbiko, magbilo-bilo kapag Semana Santa. Depende na lang kung may nagbibigay sa amin. Kasi hindi naman kami masyado kumakain kundi nanay ko lang talaga kumakain. Kayo, anong food trip nyo ngayong Semana Santa? Yun lang sa araw na to. Salamat sa pananood.